Pre. Pre. Ready ka na ba? Ready na din. Medyo. Tingnan ng outfit. Anong gagawin mo sa Baguio? Bro. Anong gagawin mo sa Baguio? Ano tayo? Kakain ng strawberry. Outfit check tayo, pre. Kasama mo sa video yan? Outfit check, pre. Tingnan naman kung gaano ka-pogi yan. Parang yung may-ari. So guys, ngayong araw magkikita kami ng aking community member. So member din siya ng Hustlers United. And yun nga, pupunta kami ng Baguio. So ngayon makikita nyo may kasama pa dyan. So dito na siya sa city namin. Galing siya ng Nueva Ecija. Bumiyahe siya and ngayon magkikita na kami dito. Hinihintay na namin siya. Ano yan bro? Tingnan natin. Tasha, bro, what's up? Hey! Ano ng asawa niya to? Salamin. Bro, nice to meet you. Basta. Tara, sakay ka na bro. Si Biggs. Ay, ano mo. Yun ah! Yun. Yo, it's Migs. Migs Gadhali. Gadhali talaga yung apelido mo? Hindi, first name ko yun. Pre, ano masasabi mo sa community members natin sa Hustlers? Maging active lang kayo, tapos pag nagla-live, magtanong kayo kung gusto nyo talaga. Tapos mag-live lang kayo lagi doon kung gusto niyo magkwentuhan. Pasok lang kayo doon sa mga mga channels na pwede kayo mag-call. So, ang goal talaga is maging active yung community. Next time is sana marami na tayo magkita-kita. Okay, so lapit na kami sa Baguio. You know, Bagyo na nga to eh. Baguio na ba to? Musta ang pagdadrive? Nice lang boss. BYD. Nice lang sir. Musta ka dyan? Okay lang, okay lang. Mga 30 minutes na lang siguro to. Ito na kami sa SM Baguio. Biggs and Allen. Anong order mo, pre? Anong order mo? Ano? Pakita mo nga yung mga order dyan. Order Explain ko mo yung dito. mga order natin dyan. Hindi ko alam eh kung ano yung orderin natin dito eh. Pero may napupusuan ako dito. Ano yun? Yung ano Yung panota? Saan yung panota? Strawberry panota. Saan yung panota? Andyan. Ay hindi. Dito. Prepare kami para sa podcast. Bibili kami ng mga inumin. Siya, bibili siya ng alak kasi unhealthy siya. Kami, kape lang. Di pa tayo dito, pre. So, nag-stairs na kami. Kasi, para wala lang. Bili kami sa 7-Eleven ng mga inumin. Kumusta ang weather natin dito sa Baguio? Malamig. Malamang. Pero lang kasi sa mga kotse.
Yung bibilin ko. Yan na lang, tapos disposal. Para may tubig tayo. So guys, may kukunin tayo sa kotse. Tingnan nyo na rin kung saan kami nag-park. Kita nyo, dito iinom si Allen, oh. Hey guys, oh. Safe na safe. Ano ba yun? Ano ba yung mga mic? Oo, yung mga mic. Dinala ko na. Ay, nandun na. Oo. Legit? Oo, dinala ko yung game na ano? Oo. Oo, dinala ko na. Akala ko ibang hinahanap. Tara, akit ulit tayo. Wala na pala Dinala ko yung na eh. Akala ko iba yung hinahanap mo. Sige. Ayan na yung nagbibideo si Mr. Allen. So guys, nagpe-prepare na kami for the podcast. Kung makikita nyo, meron ng ano dito, tripod. Tapos, pine-prepare namin yung mga sofa. Meron na rin tayong apoy sa YouTube. So guys, check nyo yung nakuha naming place. So yan, nagpe-prepare na siya sa kanyang drink. Tingnan nyo yung place dito guys. Ayan, may bed dyan. Pero ako siguro doon ako matutulog mamaya. So, magko-content pa kami ni Migs. Kasi doon sa YouTube content plan ko is may isang video na kailangan pa naming i-film. So, before ng podcast, yun muna yung i-film namin. Napaka-angas naman ng drink mo, brother. Mukhang masarap yan, ah. Yan. Nakakasama ko sa podcast. So guys, for today's episode, tatanungin ko si Migs kung paano ba niya nakuha yung 2 clients in just 1 week. Itatanong ko sa kanya yung mga steps na tinake niya. Kasi ang skills lang niya as a freelancer is go high level. And nakakuha siya ng video editing clients in just 1 week and 2 pa nakuha niya. So ngayon, tatanungin ko siya kung ano ba yung mga steps na tinake niya. Ano ba yung very first step. So bro, ano ba yung mga ginawa mo na una? Like, explain mo yung buong process na ginawa mo. Ang ginawa ko pinakauna is, syempre, si Shirel, tinuruan niya kami na kung ano yung mga gagawin, step by step. Una is, find a skill, high income skill. Napili ko is video editing since meron siyang experience doon. So, tinake advantage ko na yun na matuto sa kanya. Tapos lagi ako nagtatanong sa kanya, pinipm ko siya na alam niyo yun, kahit madaling araw na nagchat ako sa kanya na, bro, paano yung ganito, paano yung ganon. Kasi talagang naramdaman ko sa sarili ko na gusto kong i-push yung outsourcing business. Tapos, gumawa ko ng mga dapat na kailangan ng portfolio, at paano mag-outreach. Ayun, natuto ko sa kanya. Tapos, ayun, bigla ako nagkaroon ng 2 test edit. Tapos, ayun, nakuha ako ng 2 clients from United Kingdom tsaka Germany. Ano nga ako doon, nagulat ako bro kasi yun nga, sabi mo nung I think yung sinabi mo Tuesday, nakakuha ka ng client and then sinabi mo I think 2 to 3 days later, meron ulit client and bigla ka na rush na kumuha ng editor. And yun nga, saan ka ba kumuha ng editor, bro? Actually, nag-post ako sa mga FB page na looking ako ng video editor na willing mag-test edit. Kasi sometimes yung mga editor kailangan ng paid test edit. Hindi sila kumukuha ng mga sample like free test edit. Tapos nag-post lang ako doon, tapos marami ring nag-apply. Tapos namili lang ako sa mga applicants. Tapos chinek ko yung mga portfolio nila, tapos meron na akong isang na nagandahan sa portfolio niya. Tapos ayun, tuloy-tuloy na mula doon. Okay. So as in bro, clarify ko lang, wala ka talaga experience to sa video editing. Like kahit i-rate mo yung skills mo, like talagang zero skills. Pero nakakuha ka ng clients. Paano mo ba binild yung portfolio mo? Like
Saan mo kinuha? Bakit ka nagustuhan ng client? Ano ko, zero as in zero talaga ako sa video editing, wala akong alam. Ang alam ko lang is paano mag-outreach, paano ko mausap ng clients. Yan, yun yung skill ko na as a business owner. Yun yung sinasabi ko guys na kahit hindi mo alam mismo yung job, as in kahit basics lang sana, okay lang. Pero kahit hindi ka talaga expert dun sa skill mo or sa service mo, basta marunong ka makipag-negotiate, makipag-usap sa mga clients, potential clients, is talagang makakakuha ka ng clients. May mga strategies kasi yan sa outreach. Yun yung natutunan ko by experience sa mga mentors ko, sa mga gumabay sa akin. Kaya yun, sinishare ko din to sa mga community members. And yun nga, like I said, ilan kinita mo sa client na yun so far? Like, ano ba yung nangyari after? Like, ikwento mo yung mga nangyari. Kasi may mga nangyari guys na gustong i-share ni Migs and gusto namin ma-figure out ano ba yung problema or para masolusyon na namin. Or baka ang problema is sa client or sa editor niya or anything. So, tanongin natin si Migs. So, ano bang mga naging next na nangyari after nun, bro? So after 2 weeks, nagka-problem ako dun sa dalawang client ko. Yung isa, yung from Germany, sabi sa akin na hindi nila need ng editor ngayon kasi more on graphics yung kailangan nila. Tapos yung sa isa naman, ang sabi niya sa akin, nirate daw nila yung mga video editors nila, tapos yung outputs ko, yun yung pinaka hindi nag-work, kaya inalis ako. Pero thankful pa rin ako kasi meron pa rin akong kinita doon for 2 weeks. Tapos ang malinis na income ko doon is 48K sa 2 weeks lang. Tapos ginawa ko siyang motivation kasi ayokong magsimula. Hindi naman ako magsisimula from zero kasi nasa akin naman yung skills, yung knowledge ko. So tinake ko siya as motivation para mas lalo pang galingan sa pag-outreach, kumausap ng clients. Ayun. So, matanong lang bro if gusto mo i-share, magkano ba yung isang client na nakuha mo? Magkano yung per month? Yung isang client, 1K USD per month. Tapos yung isa, 900 USD. Okay, nice. Bale, yun guys, basta meron kang portfolio na maayos, meron kang skills, mag-outreach ka lang and just volume lang, quantity, quality of course. Mag-outreach ka lang na mag-outreach and then meron kang mabibingwit na isda. So, just keep fishing for clients. So, yeah, I think yun lang, explain namin siguro yung kung paano ba namin, gusto lang namin explain sa inyo kung paano ba nag-work ang outsourcing business. Mabilisan lang and titignan din kung okay ba yung system ni Migs and gusto kong i-compare din yung system ko and titignan namin kung ano yung nag-work at kung ano yung hindi. So, yun, ipapakita namin sa inyo. So bro, pwede bang tignan natin yung yung portfolio mo? And yun nga, kasi may ginawa akong video sa YouTube about sa portfolio ko. Okay, meron siyang ano yun bro? Yung sa Go High Level na website. So, patingin nga bro yung mga videos. Talking heads. Talking heads. To, common to sa podcast. Sinong gumawa niyan? Sinong mga nag-edit niyan? Since wala kang experience sa editing. Kinuha ko yung mga clip na to dun sa mga mga applicant ko. Tinanong ko sila kung gusto ba nila ng client. Tapos sinabihan ko sila kung willing ba silang ipahiram sa akin yung mga clip sa website, sa portfolio nila. Tapos ayun, nilagay ko dito yung mga best edits nila. Tapos ayun. So actually guys, to be honest, meron siyang advantage over sa portfolio ko. Kasi yung portfolio ko guys, kung makikita nyo dito, pakita ko sa inyo yung portfolio ko. Okay, natin. Hindi siya website actually. So ano siya, Google Drive folder.
Pero kasi, ang clients kasi, hindi nila tinitignan kung, to be honest, hindi nila tinitignan kung website or G Drive portfolio. Pero of course, if i-compare mo, mas may advantage talaga to. Pero ang pinaka-importanting part is yung organized talaga siya. Meron akong video sa YouTube na ginawa na kung saan organized lahat. So dito sa Sample Works, merong video editing portfolio, iba-ibang klase ng videos, iba-ibang folders. So andyan nakakompile lahat ng mga na-edit na ng aking mga editors, na-edit ko. Dito ko lahat sila kino-compile. For example, ito, yung isa sa pinaka-okay na edit. Feel like I was doing Ayan. Ayan o. feel like I was doing everything right but still getting zero traction until I stopped posting just to post and started Mga ganyang klaseng videos, guys. So, basta maayos yung portfolio nyo, okay na yan. Madali na lang yan. Yun nga. Pag sa, bro, sa project management, ito ang gamit namin ng aking team. Alam ko na-discuss ko na to sa'yo, pero pwede mong ma-apply din to sa business mo pag nagkaroon ka na ng more clients. So, ayan, iba-ibang klase ng clients, nakakompile siya sa, yan, dito parang task management software ng aking mga editors. So, dito ko nilalagay lahat ng gagawin nila, iba-ibang klase ng clients. Dito, project management software ng mga clients naman for me. Tapos, i-assign ko na lang siya to editors. So, alam ko medyo magulo. Ang gulo talaga, no, bro? Magulo talaga, pero I think ang pinaka magandang gawin dito, guys, mag-join kayo sa community. Ayaw kong i-explain lahat dito sa video, pakapyaw lang. And pag nag-join kayo sa community, i-guide namin kayo, wala kayong babayaran kahit piso, kahit anything. Wala kayong babayaran, guys. I-help namin kayo for free kasi ang pinaka-biggest goal namin sa community, ayaw namin na, like, pag naabot na namin yung aming goals and talagang malaki na kaming kumita, ayaw namin na kami lang yung nasa taas. Gusto namin merong maraming tao na kasama kami para pag pupunta kami ng ibang bansa, pupunta kami sa lugar na to, madami kaming kumikita ng malaki. So, gusto namin i-share yung natututunan namin along the journey, yung experience. And yun lang yung gusto ko mangyari. Mas maganda, mas marami tayong maging successful. So, hindi ko muna i-explain lahat, pakapyaw lang. Marami kaming alam na sistema sa pagkuha ng clients, maraming tools na gagamitin. Sa pagkuha ng editors, may mga software na gagamitin din. May mga strategies kaming gagawin. Pero, yun nga, hindi namin explain sa video na to. Bale, pakapyaw lang talaga siya. And actually, to be honest, tinatamad na rin ako mag-explain. So, explain na lang namin sa Discord, guys. Hindi ikakat yun, bro. Kasama yun sa video. So, yun guys, I think yun lang magpo-podcast na kami after nitong video na to. Actually, mag-explain pa sana kami, magiging mahaba na tong vlog. Pero, tinatamad na ako guys eh. Pasensya na kayo, join na lang kayo sa Discord. Bye! Guys, hindi pala namin na-share yung problema kung bakit nawala clients niya. Explain mo mabilisan lang, bro. Nawala yung dalawang clients ko kasi feeling ko hindi pa ako ganun ka-equip sa mga experiences. Ngayon, natutunan ko na siya. Feeling ko, mas magiging, mas makakahanap ako ng clients sa tulong ni Shirel. Ayun, mas lalo akong ginaganahan mag-outreach pagka, sinusubo ko ng panahon. Kaya, yun. Kuha pa ng more clients, bro. Kuha pa ng more clients. So guys, na-try ko na din actually nawalan ako ng clients. Kwento ko lang ng mabilisan. Actually, etong vlog na to guys, impromptu lang to. Hindi namin masyadong pinlano to. So, yun lang. Simple lang. Share lang namin yung mga, mga status namin pagdating dito sa aming agency. So, yun nga. Si Migs is nawalan ng client. Hindi siya mag-give up kasi natikman niya na yung pera. Parang natikman niya na talaga yung kasi nagkaroon na rin siya ng editor. Imbis na mag-give up siya dahil nawalan siya ng clients, mas gusto pa niyang mag-work hard lalo para makakuha pa ng more clients. Ganyan din yung na-feel ko. Kasi nung nagsisimula pa lang din ako last year, I think, nawalan ako ng clients. So, kumita na ako ng 6 figures a month. And then, after nakuha ko na yun, of course, in-enjoy ko na rin yung na-earn ko. And then, after nun, biglang nawala. Bumalik siya sa 30,000 per month. So, from 6 figures, over 100,000 na per month, bigla siya naging 30K,
pasahod ko pa sa editor, sobrang liit nang natira. Imbis na mag-give up, mas na-push tuloy ako, okay, kailangan ko pa ng more clients. Nag-iba na yung level ko pagdating sa outsourcing business. Nagkaroon na ako ng experience. And if nag-stop ako, mag-stop yung parang yung binild ko from scratch, mawawala na if nag-give up ako. So, normal yun guys, if ever man na freelancer ka, nagkaroon ka ng clients and nawala, normal yan, lesson yan. Pag nadapa ka, tumayo ka, yun yung pinakamagandang gawin, hindi ka mag-give up pag may gusto ka. So, yun nga guys, if ever man mawalan ako ng clients ngayon, okay lang. Kasi, meron na akong skill set para kumuha pa ng more clients. Yun yung mga iaano namin sa community, i-share. So, hindi ako magiging dito guys. Marami pa akong kailangan matutunan pagdating sa pag-build ng agency. Kasi, hindi pa naman ako milyonaryo. Marami pa akong kailangang aralin. Pero, ang gusto ko lang gawin, i-share ko din yung mga struggles ko, yung mga lessons, mga failures ko sa mga community members para lahat kumita ng malaki. And to be honest, nagkakaroon naman ng resulta, so I have the right to help people. So guys, I think dun na lang tatapos tong video na to. So, sorry. If ever man na gusto nyo matuto, yung link ng aming community, which is Hustlers United, is nasa YouTube channel ko sa descriptions. Meron din sa TikTok. Follow nyo ko sa IG. Follow nyo si Mig sa TikTok. Nakikita nyo lang din doon siguro sa FYP nyo kung pina-follow nyo ako. Kasi lagi kaming active doon sa TikTok. Nagla-live kami. Medyo marami na ako nasabi, pero I think it's time for our podcast. So, let's go! Let's go! Mic check, mic check. Hello, mic check.